saya at may pag-asa sapagkat may pinanghahawakan tayong mga binabalik tanaw na mga magaganda at masasayang alaala. Hindi tayo naaawa sa ating sarili na lagi tayong inaapi sapagkat puro mapapait ang ating nilikom na mga alaala. Kaya galit tayo sa lahat, galit tayo sa mundo. Kaya dyan makakakita kayo ng mga tumatanda ng paurong o abnormal. Yan, makikita nyo, no? Gumagalaw-galaw yung mga bibig. Alam mo, nagdadasal ng rosaryo dahil di galaw ng galaw yung mga bibig. Yung pala, hindi mo naririnig. Minumura lahat yung mga nakikita niyang nasa paligid at nagdadaan sapagkat ang kanyang puso laging merong alaala na siya ay inaapi, na siya ay napagkasalanan, na siya ay binusabos at puro mga masasamang alaala ang kanyang kinalakhan magmula ng bata siya hanggang siya ay matanda na. Kaya galit sa buong mundo. Subalit yung mga tumatanda ng normal, nakita nyo, kahit na matanda na, maganda sapagkat palangiti. Naalala nila yung mga magagandang kahapon na nakalipas na, subalit nagiging presente sapagkat laging kasama nila sa alaala. Ang memorya ay napakahalaga sa buhay ng tao. Kaya nga, yan ay dapat nating alagaang mabuti. Huwag tayo sana magkaroon ng demensya. Yan ay ating ipanalangin sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang inang mahal na Birhen. Na hindi tayo magkaroon ng demensya pagtanda natin. Lalong-lalo na ang tinatawag natin pagkabura o pagkawala ng lahat ng alaala. Tayo magka-Alzheimer. Alam nyo, yan ang pinakamatindi na sakit na dumatapo sa mga taong nagkakaedad na. Unti-unting nawawala ang memorya. Sana hindi mawala ng tuluyan. Alam nyo, yung cancer ay isang sakit na talagang mahapdi at masakit. Sabi nga natin, subalit por lo menos, nandyan pa yung iyong alaala at mulat na mulat ka pa. Kaya, maaari ka pang makipag-ugnayan sa mga taong nakapaligid sa iyo at magpasalamat sa mga pinakikitang pag-alaga at kalinga at pag-ibig sa iyo. O ikaw isang pasyente na, makakakita ka ng bulaklak sa florera. Tatanong mo dun sa nurse, sino ba naglagay ng mga magagandang rosas dyan sa aking florera? At sasabihin sa inyo, yung pong sa apo po ninyong si Alicia, dinalaw po kayo kanina pero natutulog po kayo, di na po kayo ginising. Pero babalik daw po siya. Si Alicia, natatandaan niyo pa. Yun yung aking apong napakamaalalahanin. Ayun, ay babalik daw pala siya. O sige, mabuti naman. At ako'y naaalala pang dalawin. At ang gaganda ng mga rosas na binigay niya. Pwede ka makipag-ugnayan. O dadating yung asawa mo, halikan ka sa noon mo. O ito yung asawa ko, pwede mo pang ipagmalaki na talagang naging tapat sa kanyang pangako. Hindi lamang kapag ako'y malakas, kundi sa aking karamdaman, sa hirap at sa ginhawa. Nakikilala mo. Pero pag kayo nawala na ng memorya, nagkaroon na ng Alzheimer, ika nga, nabura na lahat ang alaala, maski yung mga taong malapit sa inyo, yung kabataan nyo ay maaaring hindi nyo na rin makilala. Yung asawa nyo, halikan kayo, iiwas kayo at baka sumigaw pa kayo sapagkat akala nyo yung estranghero. Sisigaw kayo, sino ka? Yan. Gusto mo akong halayin, O napagkamalan nyo pang rapist yung asawa nyo. O di ba, kapag kaya natanggal, yung mga pakikipag-ugnayang ganyan, di ba masakit? Hindi lamang sa inyo, kundi sa mga taong nagmamahal sa inyo. Kaya yung alaala ay napakahalaga. Kaya tingnan nyo sa simbahan, lahat ay alaala
Kaya ayaw mabura ng simbahan ang magagandang ala-ala. Kaya paulit-ulit eh. Minsan hindi natin naiintindihan kung bakit sa simbahan ang mga ginagawa natin ay paulit-ulit. Yung misa, paulit-ulit. Yung rosaryo, dasal na paulit-ulit. Bakit pa paulit-ulit? Tayo ba'y nagiging makulit? Hindi, para hindi natin makalimutan. Sapagkat pag nakalimot tayo, yun nga, yun ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala. Alam niyo, yun ang ugat ng ating pagkakasala. Kahit yung lola ninyo, sasabihin sa inyo kung bakit tayo nagkakagulo. Kadalasan dito sa Pilipinas, yung lola ninyo hindi nag-aaral ng sociology, political science, anthropology, pero isa lang, pero epektibo ang kanilang pagpapaliwanag kung bakit tayo nagkakagulo kadalasan dito sa bayan. Nakakalimot na sa Diyos. Yun ang sasabihin sa inyo ng mga lolo't lola ninyo. Nakakalimot na sa Diyos. Kaya pinapaalalahanan natin. Hindi ba kayo din, mga magulang, manayang paalala sa inyo, kahit na minsan na naiinis na yung mga anak ninyo sa inyo, si nanay naman, si tatay naman, paulit-ulit, ganun at ganun na rin. Bakit? Sapagkat ayaw niyong makalimutan ng inyong mga anak ang magagandang aral na gagabay sa kanila para maging mahusay ang kanilang pamumuhay. Yan ang tinatawag nating saligan ng edukasyon. Tingnan nyo, sa pag-aaral, paulit-ulit din naman yung inyong pinag-aralang pagbibilang nung kayo'y kindergarten, paulit-ulit na ini-ehersisyo ninyo sa inyong hanggang kayo makarating at maturuan kayo ng calculus kapag kayo pumunta na sa kolehiyo. Paulit-ulit din yan. Kaya maganda nga yung mahusay ang memorya sa isang estudyante sapagkat may bentaha siya. Sapagkat hindi niya nakakalimutan yung mga aralin na tinuturo sa kanya. Kaya paulit-ulit din tayo. Eto, tingnan nyo ang kalendaryo ng simbahan. Noon lang Disyembre, ating pinagdiriwang ang Pasko. Ngayon, nasa Kwaresma na naman tayo. Kasisilang lang ang ating Panginoong Jesucristo. Malapit na namang ipako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo at muling mabuhay. Bakit paulit-ulit at pare-pareho din naman ang sinasabi? Bakit ganon? Para hindi makalimutan. Ay ba'y matutuwa kung sa recollection na ito, sabihin ko sa inyo, oy, may bagong Kristo na akong ipangangaral sa inyo. Tutuwa ba kayo nun? Hindi sinilang sa sabsaban, sinilang sa Forbes Park. At siya ay nagpakasakit sa inyo, namatay, hindi sa krus, kundi nalunod sa swimming pool. Ay ba'y matutuwa kapag binago ko yun para lang kayo sabihin nyo, ay bago, maganda ito, interesting, bago yung Kristo niya. Hindi natin babaguhin yung istorya sapagkat yun ang istorya na nagpapaligtas sa ating kaluluwa at katawan. Sapagkat yun ang istorya ng pag-ibig na hindi nagmamaliw. Kaya paulit-ulit. Kaya nga, kapag tayo nagkasala, hindi ba kadalasan, yan ang dahilan. Sinasabi natin, pag humingi tayo ng kapatawaran, I'm so sorry, I forget myself. Patawarin mo ako sapagkat nakalimot ako sa aking sarili. Diba ganun ang sinasabi natin? Bakit? Bakit sinagot-sagot mo ang nanay at tatay mo? O ikaw sumagot ng pabalang-balang sa mga magulang mo. May isang punto, doon sa pakikiharap mo sa nanay at tatay mo, sa sobrang galit mo, nagdilim ang isip mo, nakalimutan mo. Yung babae kaharap mo, hindi pang karaniwang babae. Nanay mo yan. O nakalimutan mo, nanay mo yan. Kaya ikaw'y mahimasmasan, anong sasabihin mo sa nanay mo? Lalambingan mo, sasabihin mo, nanay, pasensya ka na ha. O nasagot kita ng pabalang-balang. O, kasi marami akong problema sa eskwelahan, kaya nung tinanong mo ko, akala ko nag-uusisa ka lang at kinukulit mo ko.
No, hindi pa naman ako nag-aalmusal nung panahon yun, kaya mainit ang ulo ko. Nakalimot ako sa aking sarili. O, ayun. At kayo, yung mga may asawa dyan, bakit kayo narahuyo pa sa ibang babae? Nakalimutan yung may asawa na kayo. Dahil dito, akala nyo, binata pa kayo. Kaya ginawa nyo, naghabol-habol pa kayo sa ibang babae. Eh, nakalimutan nyo, merong isang babaeng pinakasalan mong naghihintay sa iyo. At may mga anak na umaasa sa iyo. O, kaya nga, ang daming paalala. Nakikita nyo yan kapag yung asawa nyo ay OFW na pupunta sa kabilang ibayo, sa mga ibang bansa. Nakikita nyo yung eksena na yan. Kapag inihahatid na sa Manila International Airport, umiiyak na yung asawang babae kung ano-ano ang nilalagay sa leeg ng lalaki, yung kwintas, nilalagay doon sa leeg ng asawa niya. Saka iiyakan at sasabihin, huwag mong kalilimutang tingnan yung loob ng kwintas na yan, yung pendant na yan, nandyan ang larawan ko at ng mga anak mo. At yung singsing na yan, na isinuot ko sa daliri mo nung kinasal tayo, huwag mamahiwalay sa iyong daliri para lagi mong naaalala na may asawa at anak kang iniwan dito sa Pilipinas na dapat mong balikan. Eh, bakit? Bakit ganon? Puro paalala. Sapagkat pag nandun na sa kabilang bansa, marami ng tukso. Malungkot. Sa kalungkutan, alam nyo naman, baka maghanap na ng mapagpapalipasan ng kasayahan. O ayan, kaya kahit na araw-araw, kung asawa mo na nasa kabilang ibayo, iyon, ay tinitelepono mo. Araw-araw, nagse-cellphone ka. Pero mo naman ang layo, bago makarating sa Dubai, o bago makarating sa Riyadh, o ilang dagat yung tatawirin, ilang kabundukan yung aakyatin, o ilang kapatagan, ang lalakarin ng boses mo para makarating doon sa tenga ng asawa mo. Pagdating doon, parang ano na lang, parang mulong na lang, hello darling. O, ayan. Kung meron doon sa kabilang tengang lumalamutak, may kabila ron, ginagay, hello, hi. O sino ngayon ang maaalala mo? Eto, dito mismo sa kabilang tenga, ikaw yung bulong lang ang naririnig. Di nandito, ready to enjoy. Samantalang ikaw nandun sa Pilipinas na kay layo-layo. Teka muna, baka may asawang OFW dito, baka itong biro kung ito'y dinidibdib. Naku, baka nire-reviews na sila ngayon. Hoy, nagbibiro lang po ako. Pero alam niyo, may mga istoryang ganyang nagkakatotoo. Kaya, mainam paalalahanan. Kaya dito sa simbahan, puro paalala. Di ba? Ako man, kailangan kong paalalahanan ng sarili ko. Tingnan ninyo, ang dami ko ng tali. May tali ako dito sa aking salamin. May tali ako dito sa aking susi. Bakit? Nagkakaedad na. Dahil nagkakaedad na, nakakalimot. Kaya nga yung aming security guard dito, binigyan na ako ng tali para sa susi ko. Sapagkat ako'y parang isang isdang tanga. Alam niyo ba isdang tanga? Yung sardinas. Walang ulo. Pumasok sa lata. Naiiwan yung susi doon sa labas. Kaya hindi nakalabas. Ako naman, baligtad. Naiiwan ko yung susi sa loob at saka ako lumabas. Kaya lagi ako sumisigaw doon sa security guard. Hoy, duplicate! Sabi ko gano'n. Tulungan niyo ako rito at nakalimutan ko na naman yung susi ko sa loob. Siguro, lagi naaabala yung security guard. Binigyan na ako ng binigyan ako ng tali. Sabi sa akin itali niyo po yan sa pantalon ninyo. Nang hindi ninyo makakalimutan. Sabi ko dun sa security guard, paano kung makalimutan ko magpantalon?
Sabi na naman security guard, ako, wala na akong gamot yata dyan sa pagiging makalimutin nyo pag nangyari yun. O kaya kayo, pag kayo nagpunta rito sa Manawag, dito ako ngayon sa Manawag, sa Pangasinan, dito sa dambana ng Manawag, sa Our Lady of Manawag, nakanilig kayo na isang pari na nag-iikot-ikot dito na walang pantalon, alam nyo na yun, si Father Enrico yun. Okay. Pero huwag kayong mag-alala. Wala namang makikita na. Sa tanda ko ito'y wala na magkakaroon ng interest pa. Pero yun ang dahilan kung bakit kailangan paalalahanan. Kaya kayo may recollection. Sa simbahan makikita nyo yun. Kaya nga ang simbahan, tingnan nyo, ang misa paulit-ulit. Do this in memory of me. Hindi nyo ba naririnig yun? Pagkatapos ng konsagrasyon, sasabihin ng pare, do this in memory of me. Gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. At hindi lamang yun. Upang nang sa ganin mapalawig natin ang presensya ng Panginoon sa Eucharistia, nagro-rosaryo tayo. Puro paalala yun. Ano yung paalala nun? Yung Misteryo Pascual. Ano yung paalala ng Misteryo Pascual? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O ano naman ang ating inaalala sa Rosaryo? Ganon din. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Yan ang misteryo na hindi mo mapaghihiwa-hiwalay. Kaya lagi mo maalala. At laging pinapaalala sa atin ng simbahan. Kaya yan ang umiikot. Umiikot sa ating buhay. Sapagkat pinapaalalahanang nandito lagi ang Panginoon sa ating piling. Si Kristo'y namatay, past tense. Si Kristo'y nabuhay, present tense. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, future tense. O kapag namulat ang iyong isip na nandyan lagi ang Panginoon, past, present, and future, nakamulagat sa iyo, makakagawa ka ba ng kasalanan? Alam mong laging nasa piling mo't nakikita ka't lahat ng ginagawa mo, ay alam niya. Makakagawa ka ba ng kasalanan kung ganon? Kaya nga merong isang babae, may asawa, medyo tipong silosa. At punta sa akin at siya nagseselos siguro sa kanyang asawa. Ano ganun, Father, malakas ang kutob ng loob ko, nagtataksil po ang asawa ko. Bakit naman? Meron ka bang pruweba? Sabi ko sa kanya, nagtataksil sa iyo ang asawa mo. Wala po. Kaya lang po, ninenervous ako, malakas ang kutob ng loob ko. Ikaw naman napakasulosa kayo, wala ka naman palang nababatid na pruweba na ang asawa mo nagtataksi sa iyo. Umuwi ka na at matulog ka ng maaga. Sabi ko, gano'n, kalimutan mo na yung bagay na yan. Pero Father, hindi ko po maalis sa aking isip na baka siya nagtataksil na sa akin. Bigyan niyo po ako ng payo para kung hindi man siya nagtataksil, magkaroon ng tawag nga ng unang paalala sa kanya na huwag siyang magtaksil sa akin. Ayun, yun ang sabi sa akin. Hindi ako tinatantanan. Sabi ko, gusto mo ba ako talaga? Eto, bibigyan kita ako ng tip. Sa ganun, ito, para lang sa gano'y, hindi siya magkasala, ipaalala mo to bago matulog. Bago matulog, ibulong mo sa kanya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Alam niyo, bumalik yung babae sa akin, nakangiti. Sabing ganun sa akin, Father, mukhang umiepekto sa asawa ko. Yung aking paalala, pagkat nung pinakaalala ko sa kanya, mukhang nag-isip ng malalim.
Nahalaman niyang lagi niyang kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya alalahanin niyo rin. Baka kayo may mga anak na lagi nagdadamog sa inyo. O bago kayo sagutin ng pabalang-balang, sabihin niyo doon sa anak ninyo, teka muna, bago niyo ako sagutin ng pabalang-balang, o alalahanin mo, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Narito lagi ang Diyos na ating kapiling. Gusto niyo yung pari ninyo dyan, si Father John, laging mabait sa inyo. Yan. Minsan-minsan. Kapag ka nakasalubong ninyo, sa halip na batiin ninyo ng magandang umaga o magandang hapon, paalalahanan ninyo, Father, alalahanin niyo po, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Yan. Ang Diyos ay lagi nandiyan. Hindi tayo iniiwan. Kaya nga, tingnan nyo, meron tayong tinatawag na divine presence. Yung kanyang divine presence, yun ang sinasaligan ng divine providence. Katulad din ng ating Inang Maria, laging nandiyan dyan si Maria, nandiyan dyan lagi ang Panginoong Jesucristo. Hindi tayo iniiwan sapagkat presente. Kaya nga, nung si Moses tinanong, ang pangalan ng Diyos, nung kanyang matagpuan, sa bundok ng Sinai, sa lumalagablab na dawag, halaman, tinanong niya, ng pangalan mo? Ang sabi, I am who am. Present tense, Ibig sabihin, presente. Sapagkat, kapag ka presente, maaasahan mo. Kung meron kayong teacher ng iyong mga anak na laging absent, walang matututunan ng mga anak nyo. Hindi mo maaasahan yung teacher na yon. At kung ako naman ang teacher at yung anak ninyo laging absent, hindi ko ipapasayan sapagkat hindi ko maaasahan. Kung may asawa kayo na laging absent, kinasalan kayo, pagkatapos hindi na sumipot uli, Diyos mio, pablatter mo na. Nawala na dito sa mundo. Baka namatay na. Hindi mo maaasahan. Kaya yung mga presente, yun ang mga naaasahan at ang Diyos laging presente. Nung sinabi niya ang pangalan niya, Yahweh, I am who am, laging present. Hindi niya sinabing I was who was. Bagkat kung ang Diyos ay past tense lang, Diyos ko, hindi mo na maabutan. Nakaraan na, nakalipas na. Kahit anong habol mo, hindi mo na maabutan. Bakit? Nakalipas na. Kung ang Diyos mo naman ay kinabukasan lamang, ano mangyayari sa iyo? Para kayo isang dalagang nagkaroon ng isang katipang marino. Nangako sa iyo, I shall return. Puro future tense, I shall return. Kaya lagi ka naghihintay doon sa pantalan. Namuti na yung mata mo. Nabilang mo na lahat ang barko, paruot pa rito. Wala pa rin yung katipan mo sapagkat laging future tense, I shall return. Pero ang Diyos natin, lagi nandito. Kaya nga nakita nyo, meron kayong adoration chapel. Kahit anong oras kayo pumunta kayo doon, nandoon ang ating Panginoong Jesucristo. Nakakapiling nyo pa sa komunyon. Saan kayo makakita ng ganyan Diyos na napakatapat na hindi tayo iniiwan? Presente. Lagi. Kaya ipapaalala natin sa atin yan sapagkat tayo laging absent-minded. Kaya nga pinauulit-ulit itong ating mga pagdiriwang. Lalo na itong Misteryo Pascual. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. At yon ang ating pinapaalala sa inyo. Kaya nga tingnan nyo, utay-utay, episode